Sumigaw si Jaime dahil pinagtaksilan ko siya. Nasaktan siya sa ginawa kong pakikipagrelasyon kay Simon. Lalo na nang malaman niya nagkaroon ng bunga ang pagtatagpo namin ng kanyang kapatid. At sino naging bunga ng kataksilan niyo ni Chong Simon, ay? Huwag niyo sabihin ako! Huwag niyo sasabihin ako! Merry Christmas, everybody! Katrina, lasing na lasing ka. Bakit? Masama bang i-welcome ang nagbabalik na padre di pamilya ng tanang ito, Nay? Mula nung isilang ako, ngayon ko lang makikilala. Ang mabuti pa, Katrina, matulog ka na muna sa kwarto mo para pagising mo, wala na yung kalasingan mo. Mukha akong diktahan, ate. Bakit? Gusto kong pagmasdan ang mukha ng taong to na inabando na tayo sa loob ng maraming taon. Di ba nga? Nasa tiyan pa lang ako ni Inay nung layasan niya tayo. Katrina, dahan-dahan ka sa pagsasalita sa iyong ama. Ano ba naman kasing drama to? Bakit pinipilit niyo pa rin buuin ang pamilyang itong matagal nang winasok ng taong yan? For all I know, ginagamit lang niya ang Pasko para makuha niya ang mga loob natin. Katrina! Sumusobra ka na sa mga pananalita mo! Bakit? Hayaan niyo na si Katrina. Kung ako lang magiging dahilan ng pagkakasamaan niyo ng loob sa bahay na ito, mabuti pang umalis na lang uli ako. Hindi, Jaime. Ay! Nasa yun lahat ang karapatan sa pananatili sa bahay na ito. Kaya hindi ka aalis. Karapatan? Pagtapos ng mga kasalanan ginawa sa atin, siya pa may karapatan? Anong klase ng mga patakaran na umiiral dito sa bahay na ito? Ha? Ay! Maaari ko bang abalahin ang pag-iisa mo, Kuya Jaime? Ikaw pala, Simon. Halika, tumuli ka. Gusto ko sanang ihingi ng paumanhin ang inasal sa'yo ni Katrina. Nakita ko kasi mga pangyayari. Samantalang nasa likod bahay ako kanina. Inihanda ko na sarili ko sa maaari kong datnan sa bahay na ito. Sa muli kong pagbabalik, Simon. Gusto ko ring malaman mo, Kuya, na natuwa ako nang malaman kong napagpasyahan mo nang umuwi. Pagkaraan ng maraming mahahabang taon, wala akong ibang pinangarap kung hindi ang makapiling ang pamilya ko sa panahong ito ng Kapaskuhan. Siya nga pala, sa araw mismo ng Pasko, uuwi na ako sa probinsya. Hindi na kita pipigilan. Alam kong gusto mo ring makapiling ang pamilya mo sa panahong ito. Matanda na si Itay. Kaya kailangan niya na isang pamilya magpapala sa kanya, Katrina. Yun nga ang nakakainsulto. Pagkatapos niyang ubusin ang lakas niya sa naging walang kwenta niyang pamumuhay kung saan-saan, sisiksik na siya rito at dito mamimirisyo. Bakit ba ayaw mo buksan ang puso mo sa isang taong nais lang na muling sinupi ng tahanang ito na maraming taon din niyang pinanabikan? Dahil siya lang ang may likha sa malaking puwang sa pagkatao ko. Isinilang akong wala yung anino niya. Lumaki ako, wala ang presensya niya. Katrina! Lahat ng yugto ng buhay ko, hindi ko siya nakita at nakasama.
Kaya sinusumpa ko siya, ate. Sinusumpa ko! Hey, what a surprise! Dinalaw ako ng magandang kong fiancé na isang successful marketing analyst dito sa aking clinic. Huwag mong sabihin sa akin na nangangailangan ka rin ng psychological service ko. Pwede ba, Nico? Huwag mo akong ituring na pasyente. Bakit? Pinakakalma lang kita, Katrina. Paano kung kakalma? Ang daming nakakainis na nangyayari sa buhay ko ngayon. Alam mo, hayaan mo lang dumaloy ang mga sitwasyon. Pero kailangan mo pa rin pahalagahan ang iba pang nangyayari sa'yo ng mas malalim. Lahat may kahulugan. Hanapin mo lang. Wala akong makitang magandang kahulugan sa muling pagbabalik ng tatay ko sa buhay namin, Nico. Maniwala ka sa akin. Kahit pa sa pinakakaayawan mong sitwasyon, makakatuklas ka pa rin ng isang bagong pananaw. Ewan ko sa'yo. Pero hindi tatalab sa akin yung mga sinasabi mo. Huwag mong subuking manipulahin ang mga nagaganap. Lalong huwag kang kumapit sa galit. At alam mo kung anong dapat mong gawin sa huli. Huminga ka lang ng malalim. Aba, mukhang ang dami po ninyong lulutuin para mamaya Noche Buena, ha, Inay? Ay, oo, anak. Pero inuuna ko nga ihanda itong mga sangkap ng kalyos. Dahil matagal nga palambutin ang tuwalya ng baka. Naku! Tiyak na matutuwa si Katrina. Paborito nga kasi niya ang kalyos. At alam mo ba, specialty rin ng tatay niyo ang kalyos. Ay, ganun o? Oo, kaya siya na nga magluluto eh. Kaya sa pagkakataong ito, matitikman na naman natin ang masarap na kalyos ng tatay niyo. Katrina, anak, halika. Ang gusto ko, ikaw ang unang tumikim nitong kalyos na niluto ko. Sabi kasi ng nanay mo, paborito mo raw ito. Kaya mas sinarapan ko pa ang luto para sa'yo. Ganun ba? Sige. Pero dapat sa mga pagkain ito, ganito ang insulot. Katrina! Masyado ko na nawawala sa katwiran. Pati na ang banal araw na ito ng Kapaskuhan, hindi mo na maigalang. Pati mga pagkain wala namang kinalaman sa galit mo, na wala naman sa isa-isay, dinamay mo. Yan ba? Yan ba ang pagkaunawa niyo sa nararamdaman ko, Nay? Galit na walang saysay? Samantalang araw-araw, punong-puno ng pagkasuklam ang dibdib ko kapag nakikita ko ang itay. Siguro nga, bago mo pa kami malapastangan lahat dahil sa pagiging sarado ng utak mo, kailangan malaman mo na ang buong katotohanan. Esther, what? Hindi na kailangan mabuksan pa ang nakaraan. Anong buong katotohanan? Ang ibig niyo sabihin, Nay? Lumayo si Jaime dahil pinagtaksi lang ko siya. Nasaktan siya sa ginawa kong pakikipagrelasyon kay Simon. Lalo na nang malaman niya nagkaroon ng bunga ang pagtatagpo namin ng kanyang kapatid. At sino naging bunga ng kataksilan niyo ni Chong Simon? Huwag niyo sabihin ako! Huwag niyo sasabihin ako! Sa kabila ng naging pagkakasala ni Inay, lumayo man si Itay, hindi pa rin naputol ang obligasyon niya sa pamilyang ito bilang haligi ng tahanan. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng pinansyal na suporta. Kung kaya nakapagtapos pa rin tayo sa kolehiyo. Bakit ako lang, ate?
Bakit ako lang ang hindi nakakaalam sa tunay kong pagkatao? Samantalang buong buhay natin, magkakasama tayo sa iisang bahay na ito. Si Itay ang may kagustuhang ibaon na lang ang lahat sa nakaraan. Katrina, mahalaga tayo kay Itay. Ayaw niya makitang may mga damdaming nasasaktan. Kinatatakutan niya ang sandaling ganito. Na kapag nalaman mo na nga ang katotohanan, yun ang magiging dahilan ng paglayo ng iyong kalooban sa aming lahat. Patawarin mo rin ako dahil sa loob ng maraming taon, nagawa ko ring ilihim sa iyong lahat, anak. Pero kailangan kong lumayo para na rin sa ikabubuti ng sitwasyon. Pagkatapos ng pagkakatuklas ko sa tunay kong pagkatao, ano pa ang karapatan ko sa pangunawa at magmamahal niyo? Lalo na kay Itay. Masyado kong sinaktan ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng araw na ito ng Pasko, bukas ng umaga, aalis na ako, Esther. Jaime, hindi. Siguro nga, hindi ko na mapupunan ng malaking puwang na nilikha ko sa tahanang ito sa nagdaang mahahabang taon. Pero lalong hindi mapupunan ang malaking puwang na yun pag umalis na naman kayo, Itay. Katrina, anak. Alam niyo ba, pag tinatawag niyo akong anak, lalong nagturugo ang puso ko. Dahil lalo ko rin nararamdaman ang sumbat ng konsensya sa mga naging paglapastangan ko sa inyo. Itay, patawarin niyo ako. Naging napakasama ako sa inyo. Wala akong utang na loob. At kung meron mang dapat umalis sa tahanang ito, hindi kayo, kundi ako. Hindi, Katrina. Sino man sa inyo ng ate Camille mo at ng nanay ninyo, hindi dapat umalis sa bahay nito. Sininop ko ito para sa inyo. Itong nagbubuklod sa pamilyang ito. Higit sa lahat, ito ang simbolo ng walang katumbas na pagmamahal ko sa inyo. Mapapatawad. Umanin niyo ako. Sino bang hindi nagkakamali? Pero ang mahalaga, natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Anong sabi ko sa'yo, Katrina? Your father is a lot of things. Nandito ka, Nico? Bakit? Pasko ngayon, di ba? Minsan lang sa isang taon ng araw na ito. Kaya kailangan, gawin natin itong masaya. Tama si Nico, Katrina. Kaya nga muli kong ihahanda ang hapag para sa pagsasalo-salo nating lahat sa araw na ito ng Pasko. Aminin ko, ito ang pinakamaligayang araw ng Pasko sa buhay ko. Dahil kasama ko ang mga taong mahal ko at minamahal din ako. Higit sa mga nararamdaman ninyo, ako ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Dahil natupad ang dalangin kong
makasama kayo sa Paskong ito. At maging sa susunod pang mga Pasko sa mga buhay natin. Napagsasaluhan pa rin natin ni Tay. Maligayang Pasko sa ating lahat! Ang Pasko ay isang maluwalhating panahon. Dahil dito natin natatagpuan ang tunay na kagalakan. Pinagliliwanag ng diwa ng Pasko ang mabubuti nating pananaw sa mundo at pinalalambot ang ating mga puso sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.